Ang unang mga minuto pagkatapos mong magising ay ang pinakamahalagang sandali ng iyong buong araw. Sa mga sandaling ito, ang iyong isipan ay nasa kakaibang estado na tinatawag ng mga neuroscientists na hypnopompic state. Ito ang transition period sa pagitan ng tulog at full wakefulness kung saan ang iyong subconscious mind ay lubos na receptive at bukas sa anumang input na iyong ibibigay dito. Karamihan sa mga tao ay winawaldas ang mga mahalagang minutong ito. Agad nilang kinukuha ang kanilang cellphone at binabasa ang mga stressful na news notifications. Iniisip nila ang lahat ng problema at responsibilidad na kailangang harapin. Nagrereklamo sila tungkol sa kakulangan ng tulog o sa hirap ng paggising. Hindi nila alam na sa mga simpleng aksyon na ito ay nipoprogram na nila ang kanilang utak para sa isang araw ng stress, anxiety at negativity. Ngunit may ibang paraan. Maligayang pagdating sa Inner Mind Espanyol. Ako ang iyong gabay sa paglalakbay na ito, patungo sa mas malalim na pag-unawa kung paano mo magagamit ang kapangyarihan ng iyong mga salita at mga kaisipan para iprogram ang iyong utak para sa tagumpay, kasaganaan at positibong mga karanasan sa bawat araw ng iyong buhay. Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang 7 makapangyarihang mga pahayag o phrases na dapat mong sabihin bago ka mag-almusal tuwing umaga. Ang mga phrases na ito ay hindi random na positive affirmations na walang scientific basis. Ang bawat isa ay designed upang i-activate ang specific na bahagi ng iyong utak at iset ang iyong mental state para sa optimal performance at positibong experiences sa buong maghapon. Bago tayo magpatuloy, mahalaga na maintindihan mo na ang lahat ng ibabahagi ko ngayon ay batay sa mga prinsipyo ng neuroscience, cognitive psychology at behavioral science. Mayroong scientific research na sumusuporta sa efficacy ng morning mental programming. Gayunpaman, ang mga resulta ay maaaring mag-iba sa bawat tao depende sa consistency ng practice at sa individual na circumstances. Ang video na ito ay pang-edukasyon lamang at hindi pamalit sa professional na medical o psychological advice. Kung handa ka nang i-transform ang iyong mga umaga at ang iyong buong buhay, isulat mo sa mga komento, ang parira lang pinoprogram ko, ang aking isipan para sa tagumpay. Ang simpleng deklarasyong ito ay maaaring maging simula ng isang bagong chapter sa iyong life journey. Magsimula na tayo. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento ni Elena na isang 42 taong gulang na accountant mula sa Quezon City. Si Elena ay nagtatrabaho sa isang malaking corporation sa loob ng 15 taon. Sa surface level ay successful ang kanyang career. Mayroon siyang stable na trabaho, magandang sahod at respeto ng kanyang mga colleagues. Ngunit sa loob ng kanyang puso at isipan ay iba ang kwento. Tuwing umaga, paggising ni Elena, ang unang bagay na pumasok sa kanyang isipan ay ang listahan ng lahat ng kailangan niyang gawin at lahat ng posibleng problema na maaari niyang maranasan sa araw na iyon. Hindi pa siya nakakalabas ng kama, natatakot na siya sa traffic, sa mga demanding na clients at sa mga deadlines na kailangan niyang harapin. Ang kanyang umaga ay nagsisimula sa anxiety at ang anxiety na iyon ay sumasama sa kanya hanggang sa gabi. Kahit sa mga weekends hindi makapagpahinga si Elena. Ang kanyang isipan ay patuloy na nag-aalala tungkol sa trabaho sa Monday. Ang kanyang relationships ay nagsimulang mag-suffer dahil palagi siyang stressed at irritable. Ang kanyang kalusugan ay nagsimulang mag-decline dahil ang chronic stress ay nakakaapekto sa kanyang immune system at sleep quality. Isang araw nakatanggap si Elena ng invitation para sa isang wellness seminar na sponsored ng kanyang company. Sa seminar na iyon, nakilala niya ang isang speaker na nag-specialize sa morning routines at mental programming. Ang speaker ay nagbahagi ng konsepto na nakapagbago ng buhay ni Elena. Sinabi niya na ang unang mga kaisipan na pumapasok sa iyong isipan pagkagising ay nagseset ng trajectory para sa buong araw. Kung negative ang iyong morning thoughts, ang iyong reticular activating system ay magse-search ng evidence na magko-confirm sa negativity na yon sa buong maghapon. Intrigued si Elena at nagdesisyon siyang subukan ang isang simple na experiment. Sa loob ng 30 araw, babaguhin niya ang kanyang morning routine. Sa halip na agad mag-check ng phone at mag-isip ng mga problema, magsasabi siya ng ilang specific na phrases bago siya bumangon at bago siya mag-almusal. Ang unang linggo ay mahirap para kay Elena. Ang kanyang utak ay sanay na sanay sa negative morning thoughts na automatic ang pag-appear ng mga ito. Kailangan niyang i-consciously interrupt ang pattern at palitan ng bagong phrases. Pakiramdam niya ay pilit at awkward. Ngunit sa ikalawang linggo, may napansin siyang subtle na pagbabago. Ang kanyang mga umaga ay hindi na gaano kabigat. May kaunting lightness na nagsimulang mag-appear sa kanyang feeling pagbangon. Sa ikatlong linggo, napansin ng kanyang mga office mates na parang may nagbago kay Elena. Mas madalas siyang ngumiti at mas mababa ang kanyang stress level kahit sa busy na araw. Pagkatapos ng 30 araw, nagulat si Elena sa transformation. Hindi nagbago ang kanyang external circumstances. Pareho pa rin ang kanyang trabaho, pareho pa rin ang mga challenges, at pareho pa rin ang kanyang responsibilities.
ngunit ang kanyang internal experience ay dramatically different. Natuklasan niya na ang pagbabago ng kanyang morning mental programming ay nagbago sa kung paano niya pinaprocess at pinaperceive ang mga events sa kanyang buhay. Ito ang kapangyarihan ng conscious morning programming. Ito ang ibabahagi ko sa iyo ngayon. Ang unang phrase na dapat mong sabihin bago mag-almusal ay ito: "Ngayong araw ay nagsisimula ang mga bagong posibilidad para sa akin." Ang phrase na ito ay simple, ngunit ang psychological impact nito ay profound. Kapag sinasabi mo na nagsisimula ang bagong posibilidad, nipoprogram mo ang iyong Reticular Activating System o RAS para mag-scan ng opportunities sa halip na problems. Ang RAS ay ang filter ng iyong utak na nagde-determine kung aling information ang papasok sa iyong conscious awareness. Kung nakaset ang iyong RAS para sa posibilidad, makikita mo ang mga doors na dati ay invisible sa iyo. Bukod dito, ang phrase na ito ay naglalagay sa iyo sa growth mindset sa halip na fixed mindset. Sa psychology ng Carol Dweck, ang mga tao na may growth mindset ay naniniwala na ang kanilang abilities at circumstances ay maaaring ma-develop at magbago. Sila ay mas resilient sa face ng challenges at mas likely na mag-take ng actions na nagdadala sa positive outcomes. Ang tamang paraan ng pagsabi ng phrase na ito ay sabihin mo ito ng malakas o sa mababang boses habang nakahiga ka pa o habang nakatayo ka sa harap ng salamin. Sabihin mo ito ng may conviction, hindi parang nagbabasa ka lang ng script. Feel the meaning ng bawat salita habang lumalabas ito sa iyong bibig. Ang ikalawang phrase na dapat mong sabihin ay ito: "Ako ay grateful para sa lahat ng mayroon ako ngayon at sa lahat ng darating pa." Ang gratitude ay isa sa mga pinaka-researched at pinaka-powerful na psychological interventions na available sa atin. Ayon sa mga studies ni Dr. Robert Emmons, isang leading researcher sa gratitude psychology, ang regular na practice ng gratitude ay nagdadagdag ng dopamine at serotonin levels sa utak. Ang mga neurotransmitters na ito ay responsible para sa feelings ng happiness at well-being. Sa madaling salita, ang gratitude ay literal na nagbabago ng chemistry ng iyong utak para maging mas masaya ka. Ngunit ang phrase na ito ay hindi lang tungkol sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Kasama rin ang gratitude para sa mga bagay na darating pa. Ito ay tinatawag na anticipatory gratitude na nagsiset ng expectation ng positive future events. Kapag grateful ka na in advance para sa mga blessings na darating, sinasabi mo sa iyong subconscious mind na ikaw ay deserving at ready na tumanggap ng mga blessings na iyon. Sabihin mo ang phrase na ito habang iniisip ang kahit tatlong specific na bagay na pinasasalamatan mo. Maaaring simple lang ito, tulad ng iyong maayos na kalusugan, ng iyong komportable na kama o ng pagkakataong magkaroon ng bagong araw. Ang specificity ay nagdadagdag ng power sa gratitude practice. Ang ikatlong phrase na dapat mong sabihin ay ito: "Pinipili ko ang kapayapaan at kaligayahan ngayong araw, anuman ang mangyari." Ang phrase na ito ay naglalagay sa iyo ng internal locus of control. Sa psychology, ang locus of control ay tumutukoy sa kung saan ka naniniwala na nagmumula ang control sa iyong buhay. Ang mga tao na may external locus of control ay naniniwala na ang mga pangyayari at ibang tao ang nagde-determine ng kanilang experiences. Ang mga tao na may internal locus of control ay naniniwala na sila mismo ang may kapangyarihan na i-shape ang kanilang responses at experiences. Kapag sinasabi mong pinipili ko ang kapayapaan at kaligayahan, pinapahayag mo na ang iyong emotional state ay isang choice na ikaw ang gumagawa, hindi isang reaction sa kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Ang mga external events ay mangyayari at hindi mo sila makokontrol. Ngunit ang iyong responses sa mga events na iyon ay palaging nasa iyong kamay. Ang phrase na may kasama pang anuman ang mangyari ay particularly powerful dahil ito ay preemptive acceptance ng challenges. Hindi ka nagsasabi na ang araw ay magiging perfect at walang problema. Sinasabi mo na kahit ano pang dumating, pipiliin mo pa rin ang peace at happiness bilang iyong dominant state. Ang ikaapat na phrase na dapat mong sabihin ay ito: "Ang aking katawan ay malakas, malusog at puno ng enerhiya." Ang mind-body connection ay isang well-established concept sa medicine at psychology. Ang ating mga thoughts at beliefs ay direktang nakakaapekto sa ating physical health at performance. Sa phenomenon na tinatawag na placebo effect, nakikita natin kung paano ang belief alone ay maaaring mag-produce ng measurable physical changes sa katawan. Kapag naniniwala ang isang tao na effective ang isang treatment, ang kanyang katawan ay madalas na nagre-respond, na parang tunay na effective ito kahit sugar pill lang pala. Ang same principle ay applicable sa ating daily health affirmations. Kapag sinasabi mong ang iyong katawan ay malakas at malusog, nagpapadala ka ng signal sa iyong nervous system na aligned sa health at vitality. Ang iyong immune system ay nagre-respond sa iyong mental state. Ang chronic negative thoughts tungkol sa iyong kalusugan ay maaaring mag-suppress ng immune function, habang ang positive health affirmations ay maaaring mag-enhance nito. Sabihin mo ang phrase na ito habang kumukuha ng tatlong malalim na hininga. Ang deep breathing ay nagpapa-activate ng parasympathetic nervous system
na nagre-relax sa iyong katawan at nagpapababa ng stress hormones. Ang combination ng positive words at conscious breathing ay napakalakas na morning practice. Ang ikalimang phrase na dapat mong sabihin ay ito: ang mga tamang tao, oportunidad at resources ay dumarating sa aking buhay sa tamang panahon. Ang phrase na ito ay nagwo-work sa dalawang levels. Una, ito ay isang statement ng abundance mentality. Sinasabi mo na ang universo ay abundant at ang mga kailangan mo ay available at papalapit sa iyo. Pangalawa, ito ay isang statement ng trust sa timing. Ang sa tamang panahon ay nagpapahayag ng patience at faith na ang mga bagay ay nagwo-work out sa kanilang own divine timing. Maraming tao ang nagsuffer ng scarcity mentality na naniniwala na limited ang resources at kailangan nilang makipag-compete at mag-struggle para makuha ang kailangan nila. Ang scarcity thinking na ito ay naglilimit ng kanilang ability na makita at mag-attract ng opportunities dahil ang kanilang RAS ay nakafocus sa kakulangan, hindi sa kasaganaan. Kapag sinasabi mo ang phrase na ito tuwing umaga, nire-reprogram mo ang iyong subconscious mind mula sa scarcity patungo sa abundance. Nagsisimula kang makita ang connections at opportunities na dati ay hindi mo napapansin. Nagsisimula kang mag-behave sa paraan na attractive sa mga tamang tao at circumstances. Ang ika-anim na phrase na dapat mong sabihin ay ito: nakakatanggap ako ng magagandang balita at mga blessing ngayong araw. Ang phrase na ito ay isang form ng positive expectation setting. Sa psychology, ang ating expectations ay malakas na influence sa ating perceptions at experiences. Ang phenomenon na tinatawag na confirmation bias ay nagsasabi na ang ating utak ay naturally na nagsisearch ng evidence na nagko-confirm sa ating existing beliefs at expectations. Kapag nag-umpisa ka ng araw na nag-e-expect ng magandang balita, ang iyong utak ay magsisearch ng positive events at mag-amplify ng kanilang significance. Ang maliliit na positive na pangyayari na dati ay hindi mo napapansin ay magsisimulang mag-register sa iyong awareness. Ang effect ay cumulative. Habang mas marami kang napapansing positive events, mas nagiging positive ang iyong overall perception ng iyong buhay. Bukod dito, ang phrase na ito ay nagsiset ng receptive state. Ang salitang nakakatanggap ay importante. Hindi mo sinasabing hinahanap ko o pinaghihirapan ko. Sinasabi mong nakakatanggap ka na nagpapahayag ng openness at readiness na mag-accept ng blessings na dumarating sa iyo. Ang ikapito at huling phrase na dapat mong sabihin ay ito: ako ay sapat na. Ako ay karapat-dapat sa lahat ng magagandang bagay na dumarating sa akin. Ang phrase na ito ay nagtatarget sa isa sa mga pinaka-deep-seated at pinaka-damaging na negative beliefs na mayroon ang maraming tao na ang feeling ng hindi sapat o not being enough. Ang belief na ikaw ay hindi sapat ay maaaring magmula sa childhood experiences sa critical parents o teachers, sa traumatic events o sa constant comparison sa ibang tao. Ang belief na ito ay nagmamanifest sa self-sabotage, sa inability na mag-accept ng compliments at success, at sa constant feelings ng anxiety at inadequacy. Kapag sinasabi mo na ako ay sapat, na direktang kino-counter mo ang deep-seated belief na ito. Ang repetition ng phrase na ito tuwing umaga ay slowly pero surely nagre-reprogram ng iyong subconscious mind. Ang ikalawang parte na ako ay karapat-dapat ay nagdadagdag ng permission para mag-receive. Maraming tao ang naiintindihan intellectually na sila ay sapat, ngunit nag-struggle pa rin sa pagtanggap ng mga blessings dahil sa subconscious level ay hindi sila naniniwala na karapat-dapat sila. Ito ang pinaka-personal at pinaka-important na phrase sa buong set. Sabihin mo ito habang tumingin sa iyong sarili sa salamin. Tingnan mo ang iyong mga mata habang sinasabi mo ang mga salita. Maaaring maramdaman mong uncomfortable o kahit emotional sa simula, lalo na kung matagal ka nang namuhay sa belief ng hindi sapat. Iyon ay normal. Ipagpatuloy mo ang practice at over time, ang discomfort ay magiging comfort at ang belief ay magiging reality. Ngayong alam mo na ang 7 phrase, panahon na para pag-usapan kung paano i-implement ang morning practice na ito ng effective. Ang timing ay crucial. Ang mga phrase na ito ay dapat sabihin bago ka mag-almusal habang ang iyong utak ay nasa receptive state pa. Ideally, sabihin mo ang mga ito sa loob ng unang 5 hanggang 10 minutong pagkagising bago mo hawakan ang iyong cellphone at bago mo simulan ang anumang other activity. Ang consistency ay mas importante kaysa sa perfection. Hindi kailangang i-memorize mo agad ang lahat ng 7 phrase. Maaari kang mag-umpisa sa isa o dalawa at slowly add ang iba habang nagiging natural ang practice. Ang importante ay gawin mo ito araw-araw, kahit sa mga araw na hindi mo feel o kahit sa mga araw na busy ka. Ang environment ay nakakatulong. Kung posible, gumawa ng dedicated space para sa iyong morning practice. Maaaring simple lang ito, tulad ng isang comfortable na chair o isang spot sa iyong bedroom kung saan tahimik at walang distraction. Ang mga external cues na ito ay nakakatulong sa iyong utak na mag-associate ng space na yon sa practice at magiging mas madaling pumasok sa meditative receptive state.
Ang journaling ay maaaring mag-enhance ng practice. Pagkatapos mong sabihin ang 7 phrase, maaari kang mag-take ng ilang minuto para i-journal ang iyong thoughts at intentions para sa araw. Ang act ng pagsusulat ay nagsosolidify ng mental programming at nagbibigay sa iyo ng record na maaari mong balikan para makita ang iyong progress over time. Si Elena, ang accountant na binanggit ko sa simula, ay nagpatuloy sa kanyang morning practice. 3 taon na siyang consistent at ang transformation sa kanyang buhay ay remarkable. Hindi lang bumuti ang kanyang mental health at daily experience, kundi nagbukas din ng bagong career opportunities na hindi niya inexpect. Na-promote siya 2 beses at ngayon ay nasa leadership position siya kung saan tinutulungan niya ang ibang tao na mag-manage ng stress at mag-develop ng positive mindsets. Kapag tinanong kung ano ang secret ng kanyang transformation, simple lang ang sagot ni Elena. Binago ko kung paano ko sinisimula ng araw at lahat ay sumunod. Ang mga salita ay may kapangyarihan. Ang mga salita na iyong sinasabi sa iyong sarili, lalo na sa mga vulnerable at receptive na sandali ng umaga, ay nagiging programming ng iyong subconscious mind. Maaari mong piliin na i-program ang iyong sarili para sa stress, worry at scarcity tulad ng ginagawa ng karamihan ng tao nang hindi nila namamalayan. O maaari mong piliin na consciously i-program ang iyong sarili para sa peace, abundance at success. Ang 7 phrase na ibinigay ko sa iyo ngayon ay hindi magic spells. Hindi sila gagana kung sasabihin mo lang sila isang beses at pagkatapos ay kakalimutan. Ang kanilang kapangyarihan ay nasa consistent daily repetition, sa pagsasabi ng mga ito ng may feeling at conviction at sa pagiging patient habang ang iyong subconscious mind ay slowly nagbabago ng kanyang default programming. Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng valuable na information at inspiration, hinihiling ko na i-like mo ito at i-share sa mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang sa mga teachings na ito. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos tungkol sa mental programming at personal transformation. Isulat mo sa mga komento kung aling phrase ang pinaka-resonated sa iyo at kung committed ka na mag-start ng morning practice bukas. Gusto kong marinig ang iyong mga reflections at makita ang iyong progress sa iyong journey. Salamat sa pagbibigay ng iyong precious time sa Inner Mind Espanyol ngayong araw. Nawa ang bawat umaga mo ay maging simula ng isang maganda, matagumpay at abundant na araw. Magkita tayo sa susunod na video.